Ang victory ang na-score po ng Petron Blaze Boosters laban sa Global Port Batang Pier. Pero ang drama ng nasing laro ay hindi natabi na nasa laro talaga, kundi nandun sa mga fans ng Petron nanood live sa venue sa may Araneta Coliseum. And a lot of them showed their support sa kanilang idol, former MVP Danny Ildefonso. At si Junmar Fajardo, nakita rin natin, merong isang move na maladani ay ang ginawa. Ano kaya, nami-miss na kaya ni Junmar Fajardo itong si Danny Ildefonso, si Lakay, si Manong? And joining us to talk about the development nitong si Junmar Fajardo is no less than our good friend Danny Ildefonso, live from Pangasinan. Danny, magandang gabi at welcome sa Sports Chat. Magandang gabi po sa inyong lahat and lahat po sa mga nakikinig ko ngayon sa radyo, kaibigan natin Des Principe, and sa lahat po ng mga Petron fans and TV fans. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, okay. Now, Danny, pakita natin gaano ka ka-loyal ngayon. Kanina nabanggit mo sa akin kung nasaan ka, anong eksaktong lugar ang pinagpupwestuhan mo ngayon? Sa Petron, sa yung gasoline station namin dito sa Pangasinan. Ayun naman. Nakita mo naman hanggang gabi nasa Petron pa rin. Si Danny Ildefonso. Napaka-loyal mo talaga sa iyong team. Pero, Danny, seriously, kagabi ba napanood ba yung game ng Petron laban sa Global Port? Oo, napanood ko yung game kagabi. Siyempre, hindi ko pwedeng mapalampas yun kasi gusto ko mapanood yung mga teammates ko, tsaka si Mar, tsaka si Joseph Taha. Yan, okay. Uy, nabanggit mo, Joseph Taha. I remember nung first practice ninyo for this season, halos isang oras ata kayong tinuturuan mo si Joseph ng mga maladani ay ng mga kilos doon sa practice. Oo, may konting tinutulungan ko lang kasi na-miss lang ako kay Joseph nung nakita ko siya sa practice nung nagpa-practice pa ako with them, na-miss ako dun sa talent ni Joseph na hindi ko expect ganun pala kaganda gumalaw yung bata at kasipag. So yun lang, nag-offer ako sa kanya na konting tutulungan ko siya. So yun ang ginagawa ko before. Okay. Alright. And Danny, nakita mo ba yung move ni Junmar Fajardo matapos yung isang magandang tira? Biglang nag-raise the roof si Junmar. Ewan ko kung nakita mo yung galaw na yun ni Junmar. Kawawa ako dun tapos sigawan nga kami dun sa farm kasi nasa farm ako at that time Doon ako nanood nga ng mga sabi nga ng mga kasama na sa farm parang ginagaya ka sir, ginaganon sa akin. Hindi, talagang bata ng bata. Anong naisip niya ba't niya ginawa yun. Pero akala ko dati hindi bagay sa kanya. Mas maganda para sa kanya mag-read na. Bagay na bagay din pala Bagay ba? Bagay kay Pero isang buhat lang kay kay Junmar, yung ginawa niya. Yun lang. Kaso, sa susunod, sasabihan ko na siya na kailangan practicein na rin yung race na route para lalong maganda tignan para sa kanya. Ayan. Pero bagay sa kanya, bagay. Pero sa'yo, matagal na wala yung race the roof. I remember parang one time last season or the season before, parang isang beses ko lang ginawa yung race the roof, pero since then, matagal na nawala. Ano bang reason kung bakit hindi mo na ginagawa uli yun? Hindi na kasi ako masyado nakakadunk Yun ba yun? Yun lang yun. Yun lang naman ang trademark. Ang pagkakilala sa akin, pag nakadang ako, ginagawa ko yung race the roof. So, kaya hindi ko na masyadong nagagawa before. Okay. And Danny, you mentioned na kagabi nanood ka sa farm. Ano bang feeling na, kasi dati kung hindi ka nakakapanood dahil injured, o kaya medyo, yun nga, may iniinda. Ngayon nanonood ka because hindi pa natin masabi kung babalik ka ba o malaline up ka ba. Ano bang feeling ng gano'n na doon nga sa farm mo nanonood ka kagabi? Talaga ba? Kasi sabi nga nung nanay ko kanina hindi daw siya makapaniwala. Sabi niya sa akin, nahanap daw niya ako sa TV kasi hindi nila alam talaga Tapos sabi niya, bakit wala si kuya niya dyan? Sabi sa akin. Sabi daw sa mga
kasama niya sa bahay. Kaya ang sabi ng pinsan ko doon, bakit siya, andyan, nandun siya sa farm, dumating siya kanina, hindi niya ba narinig na bumusika? Sabi niya, loko pala kayo. Kahit niya injury yun, nandun nasa game yun sabi sa akin. Oo. So, yun, yung sagutin ko lang yung sabi mo na kakaiba lang. That first time lang na nangyari yun sa akin na Ayan. wala ako sa game na nanonood ako sa TV. Sa TV, sa mga teammates ko. Pero masaya naman ako kasi maganda yung pinakita ni Kraken at saka yung si Joseph. Kaya lang, nalulungkot na ako dahil yun nga, sana sa Joseph sana minor lang yung nangyari dun sa tuhod niya or para kasi maganda yung nilaro ng bata Okay. Sa mga team. Danny, isa pang, alam mo, bata pa naman tayo, no? Ako, bago lang ako nagko-cover. No? Pero sa tagal ko mag-cover, first time ko nakakita ng katulad ng mga fans mo na wala ka na sa team, no? At yun nga, medyo hindi pa alam, kumbaga in limbo pa yung status mo, but nandun ang mga fans mo, lahat ng uniforme mo, dala nila, no? Tinataas nila doon sa venue at meron pang placard na Ildefonso. No, yung ba nakita mo at kung sakali man naging pakiramdam mo nung nakita mo yung ganung mga fans mo na nandun pa rin ang suporta kahit na sa ngayon hindi pa natin masabi talaga yung status mo with the Petron. Talagang nakakataba ng puso yung ginagawa ng mga Petron fans sa lalo yung mga nagdala ng mga jersey ko pa nga sobrang doon ko na-feel yung talagang suporta sa akin ng mga yung mga fans simula San Miguel nandun din saka si Ding saka si Cheryl saka sila Ryan at saka sila Rapi and yung mga lahat ng mga doon ko na napatunayan na kung gaano sila kaloyal sa akin and yung suporta talaga nila sa akin andun pa rin kaya maraming salamat sa kanilang lahat and alam nila kung gaano ako kasaya ngayon dahil sa pinakita nilang suporta kagabi sa akin. Ayan. Yun. Okay. Sana wag silang mawalan ng pag-asa. And okay. Praise. Okay. Now, Danny, about Junmar, alam mo, meron akong nabasa na story quoting him na sinasabi niya na nalulungkot siya at sana nga magkita uli kayo, bumalik ka sa team, mga ganun ba? And namimiss ka raw niya, no? Pero aside from basketball, gaano ba kayo ka-close talaga nitong si Junmar? Meron bang parang friendship na nabuo outside of the basketball court, no? Whether practice or game? Kumbaga beyond basketball, kayo ba'y meron ding pagsasama, no? Na kumbaga close talaga kayo ni Junmar? Ang pagkakaibigan kasi namin or pagsasama namin ni Junmar sa basketball, hindi lang kasi basketball ang tinuturo kay Junmar kasi advisean ko din siya kung paano mabuhay siyempre off the court at saka kung siyempre sabi niya sa akin, bakit ka nahihilo pag madaming daw tao na nagpapa-autograph sa kanya? Sabi niya, nahihilo daw siya. Kaya doon, na-advisean ko din, sabi ko sa kanya, masanay ka na kasi yan na talaga ang buhay mo. Sabi ko sa kanya, na masanay ka na madaming tao ang lalapit sa'yo para mag-autograph at saka kailangan mo silang pakisamahan dahil talagang sila din ang tutulong sa'yo na aangat ka at saka makikilala ka sa Pilipinas para maging sumikat at pangalan mo at gumanda buhay mo, sabi ko sa kanya. And saka hindi lang yun, tinutulungan ko din si Junmar sa pagbili ng sapatos. Pag? Oo, kasi may kaibigan kami sa stage, si Arnold Santa Isabel sa San Francisco. Talagang friend ko yun since 1997 sa PBL pa lang, kaibigan ko na yon. So, siya yung pinapahanap ko ng mga sapatos doon kasi ang hirap makahanap ng sapatos si Junmar dito sa 17. So, ako ang gumagawa ng sabi ko sa kanya, para kasi alam ko kung gaano kahirap yung luma na sapatos yung hirap kumanap, di ba? So, ayaw ko naman na ganun. So, doon tinutulungan ko din siya. So, doon kami kumukuha sa kaibigan ko sa stage.
Then, Ayun. kung saka paano pag-handle ng pera pag nagkaroon na siya ng, alam mo na, kasi doon na rin siya naman siya pagpupunta eh. Mhm. Basta maging healthy lang yung bata, talagang gaganda at gaganda na rin naman ang buhay ng bata. Di naman natin may tatago yun eh. Mhm. So yun din, kung paano pag-handle ng pera pag nagkaroon na siya ng ganun, Mhm. and ma-invest niya sa tama, and para makapag-invest siya at makapag-ipon siya at makapag-negosyo din. Para hindi mo alam ang sitwasyon kung ano mangyayari di ba? Para at least before mangyari yung hindi mo inaasahan or ayaw mo, secured ka, at saka hindi lang tayo secured alam natin secured tayo kay God, but syempre kailangan din natin maging secured dito sa trabaho natin, dito sa lupang kinakatayuan natin, di ba? So yun, doon ko hinahanda si John Mar, kasi si John Mar talagang ang bait kasi. Ang bait na bata, at saka madami na ako nakasamang player. Si John Mar ang talagang na down to earth, tapos sobrang mahal niya pamilya niya, and sobrang blessed ng mga magulang niya dahil si John Mar ang bait. And yung talagang sobrang sipag si John Mar. Sobrang pareha sila ni Joseph Taha eh. Pareho mabait, din, no? Sobra. Saka talagang yung work ethics nila sa masipag. klase. Pero sa total, ikaw hinihinga nila ng payo sa chicks. Meron ba hinihingi sa yung payo? Kuya, paano ba to? Manong ba to? Saan? Sa chicks. Binata pa to si di ba? Binata pa si John Mar? Oo, binata pa yan. Sabi ko sa kanya, basta pag importante, pag nag-asawa ka sabi ko, atin-atin na lang, pero ngayon maririnig na ng iba. Sabi ko, maghanap ka ng matangkad para maging matangkad din ang magiging So ibig sabihin, may height limit ang pinapayo mo kay John Mar? Sana nga pero syempre, yun lang naman opinion ko lang, yun naman advice lang. So, kay John Mar pa rin naman bro ang Ayan, nako. ang desisyon at hanap kung ano yung mamahalin niya, di ba? Sabi tuloy Dan ng mga may crush kay John Mar na 4'9" ang height. Ito naman si Kuya Danny sinira yung pagkakataon namin. Hindi, meron pa naman pagkakataon Madami naman pampalaki dyan di ba? Yun lang. Sabi ko nga, opinion ko lang yun. Advice ko lang, pero Pero wala ba? Wala pang wala siyang girlfriend, wala siyang type, wala siyang... Teka, nilalaglag na natin si John Mar nakikinig yan ngayon yun. Alam ko, wala pa yata or... Ewan ko kung mayroon ata lumilipad dyan ganun ba? Parang hint yan Hint yan binibigay mo sige, teka, baka naman magtampo sa atin si John Mar next week. Baka hindi na mag-guess. Baka hindi na mag-guess sa atin, mahirap na. Ayan. Pero Danny, seriously, yung mga fans mo na if you can share with us kung ano man yung dapat nilang malaman, kasi marami pa rin na umaasa na babalik ka sa Petron, kukunin ka pa rin. Pero ano bang mai-share mo sa mga fans mo kung ano talaga yung estado ni Danny Ai pagdating sa Petron Blaze Boosters? Siguro ang anuin ko lang sa kanila maging pasensya and maging ready lang sila kung ano yung decision ng management, and kung anong decision ng management respeto na lang natin kung ano yung kakalabasan decision nila, kasi sila pa rin ng siyempre management sila naman ang boss natin at saka Pero meron ba talagang offer na Dan na coaching staff sa'yo? Ngayon ko lang ayaw ko naman magsinungaling. Actually wala. Wala, okay. Wala pa. Walang sinabi sa'yo na kung hindi man coaching staff ka, ganon, assistant coach, mga ganon. O coach ni John Mar, ganon. Walang ganon, formal. Kahit informal, wala. Wala din. So talagang ang gusto mo lang is yun nga, yung one season makapaglaro, makapagpaalam ng mahusay through your team. Gusto ko lang talaga, yun, wala na akong ibang hinihiling Wala na akong gustong gusto ko lang talaga makapagpaalam lang na maayos sa management at makapagpasalamat na rin sa lahat ng
may Mga tulong fans nila mo. sa akin kasi hindi ko naman talaga may tatago, bro eh. Mhm. Na kung saan ako galing ako San Miguel. At nung kinuha nila ako sa San Miguel, as in wala naman ako eh. Sino ba naman si Danny ay dati Mhm. na kung ano ngayon. Siyempre, lahat ng mayroon ako talagang galing San Miguel at saka sa Petron. Kung ano yung negosyo ko ngayon, siyempre may negosyo akong Petron. Sino ba magbibigay sa akin ng Petron Gasoline Station kundi ang mga big boss natin, sila Boss RSA, di ba? Sila nagbigay sa akin ito. Alangan naman ibang team. Tapos yung poultry ko, siyempre, Magnolia din, San Miguel din. naman yun. Tama. So, alam mo, kung mawala man ako sa basketball, sa Petron, siyempre, sila pa din, utang na loob ko pa rin kung ano yung mayroon ako ngayon. At saka, yung ibibigay, yung makukuha ko na, at saka yung maano namin at papakain ko sa mga anak ko, siyempre, galing pa rin sa kanila kasi, yun nga, ulitin ko kung wala yung Petron at San Miguel, wala akong negosyo ngayon. Ayan, okay. Nako, Dan. Oo. Alam mo, ang sarap mong kakwentuhan. Partida pa, wala pa San Miguel Beer niyan, ha? At pag nagkataon, magpo-full tank ako ng Petron papunta dyan Pangasinan. Magkakwentuhan Sige, pa tayo. sabihan mo Medyo lang, naabot bro. na tayo ng oras. Anytime. Ayan. Oh, Okay. hindi lang Petron ibibigay ko sa'yo, bibigyan pa kita ng Magnolia Chicken ko. Iyon ang maganda ron. Okay, so Dan, bago tayo magtapos siguro, again, ang mensahe mo sa mga fans ni Danny Ildefonso at ng Petron at yung sabi mo nga, mga fans mo noong San Miguel pa kayo. Ano ba to? Naiyak na ako eh. Ano lang ho, sa lahat po ng mga sa Petron fans, at San Miguel fans at Petron fans, yung 1998 na sumuporta sa akin and sumuporta sa akin hanggang ngayon. Saka unang-una si Rapi, si Amanda Page kung tawagin sa PBA. Maraming salamat sa iyo. And alam ko hanggang ngayon nagdadamdam ka pa pero ano din yan, mawawala din yan. Pero Rapi, maraming salamat sa iyo and kina Bing at saka Sharil, alam mo kahit wala sa basketball mga yan, kasama ko pa rin naman sila sa bahay po, pinapasyalan ako tsaka sa church. Tsaka si munti ko na makalimutan, buti sumigaw asawa ko, si Jerlyn. Si Jerlyn, si Ursula. Yan, isa lang yun bro si Jerlyn tsaka si Ursula. Maraming salamat sa kanila and sila Ryan, tsaka lahat mga Petronivers and maraming salamat sa inyong lahat and tsaka sa lahat po ng mga fans na napasaya ko nung siyempre naglalaro pa po ako. Maraming salamat sa inyong lahat at saka sa mga taong di ko rin nun nagawan ng maganda and kung mayroon man, siyempre hindi naman ako perfect na tao. Pasensya na po kayo and PBA and salamat. Dan, Yun lang. isa lang hindi yan na pagpapaalam pagpapasalamat lang yan, linawin natin dahil ikaw ay bukas pa rin na makapaglaro muli sa PBA, particularly sa Petron Blaze Boosters. Okay? Alright, so Dan, maraming salamat sa iyo. Good luck and we'll see you na naka-uniforme muli ng Petron dyan sa PBA. Ano yun bro? Magkikita ulit tayo, PBA, naka-uniforme ka ng Petron. Ayan, in the near future. Sige, hindi natin alam kung pinag-direct ko naman kung ano yung best sa akin. Yan. Kasi kung anong pinakamagandang plano ng Diyos sa akin. Okay, Dan, maraming salamat. Mabuhay ka. And ingat ha. Bro, Good luck. maraming salamat sa pagkakataon ha. Huwag ka magsawa. God No bless problem, kayo. basta ikaw. Ayan. Salamat. Okay, there you have it mga kaibigan. Danny Ildefonso, no? Ang former MVP ng PBA. At ayun nga, nabanggit niya na gusto pa rin niyang maglaro. Siyempre, natapusin yung kanyang career na nakaka-uniforme pa rin ng Petron. Naglalaro pa rin sa Petron. At naisip ko lang, yung request na yun ni Danny Ildefonso, I don't think meron kinalaman din yan sa kontrata or pera, no? Kung magkano makukuha niya. No? I think yung kanya talaga is for him to have that opportunity na makapagpaalam ng mahusay sa kanyang koponan, sa kanyang team. And eto I don't want to make any comparison with all due respect kay Olsen Racela. No? Magkahiwalay yung galing niyan. Isang point guard at isang
forward na MVP, itong si Danny Ildefonso. Racela, before he retired, he was able to get that opportunity na makapaglaro ng, I think, isang conference, pumasok ng championship, nakalaban nila yung Talk and Text. And in that finals series, ay nabigyan ng tribute si Olsen Racela. So I think if there's one player who deserves that kind of honor, I think yan ay walang iba kung hindi si Danny Ildefonso. More of our program, Sports Chat, dito lamang sa 104.3 DWBR Business Radio. Sports Chat, where superstar athletes talk business.